Jade Buhoy at narito ang mga napapanuhong balita. Nakahanda na ang Department of Health o DOH kasama ang Centers for Health Development na tumugon sa kakailanganing medical attention ng mga bibisita sa sementeryo ngayong Undas. Ilan sa kanilang babantayan na karaniwang dinadaing sa pagdagsa ng publiko ay ang panghihina, alta presyon at pagkakaroon ng sugat o injury. Mahigit 20 health emergency response teams naman ang inaasahang aantabay sa malalaking sementeryo sa Metro Manila. Paalala pa ng DOH sa publiko, huwag kakalimutang magdala ng inuming tubig, payong, gamot o maintenance at iba pa sakaling magtagal sa pagbibisita sa sementeryo. Magbabantay ang Philippine National Police o PNP hindi lamang sa sementeryo, kundi pati na rin sa mga bahay na may iyungan ng publiko para sa paparating na undas upang tiyakin ang kaayusan at seguridad ng publiko. Tunghayan ang ulat mula kay Rheabel Medina. Magbabantay ang Philippine National Police o PNP hindi lamang sa mga sementeryo kundi pati na rin sa mga bahay na maiiwan ng publiko sa parating na undas upang makaiwas sa mga insidente ng nakawan at iba pang krimen ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Batay kay Nartates, nakipag-ugnayan sila sa mga kapulisan ng barangay para sa pagtitibay ng proteksyon at seguridad ng mga ari-arian ng mga residenteng nasa probinsya o sementeryo. Ayon sa mga opisyal, aabot ng higit 31,000 ang kapulisan na ipapakalat sa higit 5,000 sementeryo, Memorial Park, Columbarium at pangunahing kalsada na magsisimula sa October 29 hanggang November 3. Bukod dito, makikibahagi rin sa pagtutok at pagbabantay ang halos 11,700 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Gayon din ang higit 30,000 na mga barangay tanod at volunteers. Ayon pa sa PNP, kabilang sa kanilang paghahanda, magtatalaga rin sila ng 5,169 Police Assistance Desk upang gabayan at masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa paggunita ng parating na undas. Samantala, pinalakas rin ng PNP ang paggamit ng mga teknolohiya gaya ng mga CCTV networks, drone footages at iba pang mga devices na makakatulong sa seguridad ng mga individual sa mga transport terminals at maging sa mismong mga sementeryo. Mahigpit na paalala ni Artanes, iwasan ang pag-post ng real-time updates sa mga social media platform habang nasa sementeryo upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang mga masasamang loob. Dagdag pa ng hepe, hindi lamang ang mga pisikal na lugar ang dapat nilang tutukan, kundi pati na rin ang digital space sapagkat laganap na rin ang mga scammer o mga maling impormasyon dito. Rheabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naglabas ng Port Travel Essentials ang Philippine Ports Authority o PPA bilang paalala para sa ligtas at maayos na biyahe ngayong undas. Bukod sa mga mainam na ihanda at dalhin sa biyahe, nagpapaalala rin ang PPA na planuhin ng maayos ang biyahe, kumpletuhin ang requirements at siguraduhin maagang dumating sa pantalan upang iwas hassle. Samantala, para sa mga babiyaheng magdadala ng halaman, kailangan may clearance for domestic transport at may limitasyon din sa ilang halaman mula sa genus Musa gaya ng saging o abaka dahil sa posibleng dala nitong sakit. Habang para naman sa fur parents, dalhin lamang ang veterinary health certificate at valid shipping permit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 8,000 kaso ng dengue na itala sa unang 2 linggo ng Oktubre. Taas presyo sa mga bulaklak, inaantabayanan sa nalalapit na undas. LTO inirekomenda ang lifetime ban sa lisensya ng road rage drivers. PPA naglabas ng Port Travel Essentials ngayong undas. PNP
Magbabantay sa mga bahay na may iwan ng publiko sa undas para makaiwas sa nakawan. DMW na iligtas ang 32 marinong naabuso sa bansang Fiji. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods.